Di ako iiyak ha. Gamer naman ako magtatanong for things. Kasi yung Betang Kabayo is a top act to follow dahil talagang big hit siya, di ba? Tagal pinalabas. Mabig ka na ng 130 million, di ba? All in all. So, anong ginawa mo to make sure na itong Private Benjamin ay more or less level man lang doon in terms of love factor at saka box office factor ng movie? Kaya tama yun kahit naman nung pinag-usapan pala namin yung second movie ni Vice, kaya ito yung naisip ko. Kung matatandaan ninyo, amin na rin naman tayo, yung Betang Kabayo kasi, lagi ang peg ko kapag pelikula ni Vice at kapag bida si Vice, parang Disney. Yung Betang Kabayo, kung susuliin ninyo, parang siyang Beauty and the Beast, na isang salbahe. Tawa-tawa talaga sa Beauty and the Beast. Yung isang salbahe, sa sobrang salbahe, ito yung nangyari sa kanya. This time, kung alam niyo yung Mulan, yung hero ito sa China na ginawa ng Disney. Another Disney movie na naman, yung peg ko lang po, yung peg. So, kapag yung mga Disney movies ang gagamitin mo, may appeal agad yan babae, lalaki, bakla, tomboy, bata. So, kung same yung pinagbabasihan natin lahat, makakaasa tayo na isa na namang cute, pang-pamilya, pang-kalahatan, yung pelikulang isusunod dapat kay Vice. At tingin ko ito yung perfect na pelikulang pang-sunod doon na bukod sa mas mahal, mas malaki, talaga nang pinagbusisiyan. At this time kasi si Vice sa Petra, hinahayaan niya ako naku, ano yung gawin ko. This time may collaboration na Sasabihan niya ako ng direct, gusto mo ganito? Oo, sige, okay yan. Oo, Vice, gawin mo to. Minsan may ganun. Minsan nag-aaway ka mo lalo na theme song. Lalo na sa theme song ng pelikulang ito lang, hindi Vice, ito yun, yung ganun. Papakanta ko to. Sabi ko, kay Tarzan and Baby Jane, pag hindi mo to kinanta, may mga ganun. Pero, ngayon, mas nakikita mong mas solid itong Private Benjamin. Bukod sa talagang dalawa pa rin yung producer nito ngayon, dati Viva lamang yun Ngayon, Viva at Star na. At talagang pinagtulungan nila. At nagkasundo sila na parehong maganda yung naging pelikula. Ang haba po ng sagot ko. Okay lang. Pero sa naging salita, wala siyang kinalaman dun sa Goldie Hawn na Private Benjamin. Ay wala po. Una sa itsura ka lang naman Walang kinalaman. Hindi, wala po. Malayo. Yung title lang po talaga, nagkataong pareho silang Benjamin. Tapos, pareho rin sundalo. Yung kay Goldie Hawn kasi isang mayamang babae, di ba? Ito naman, kasarian yung issue kung bakit, at pagmamahal sa pamilya, at pagtanggap, ang paghingi ng pagtanggap at pagkilala bilang apo, yung sentro ng pelikula. Hey, Vice, anong ginawa mo rito to make sure it's different from the previous one? Kumbaga, nilaunch ka pa lang dun sa isa, di ba? So dito ngayon talagang established na box office star ka na. So ano ginawa? Mas komportable na po ako dito Yung mga kinikilos ko dun sa harapan ng camera, mas komportable na ako. Mas relax na. Hindi katulad sa Petra, medyo may pagka-stiff yung mga kilos, galaw, yung acting ko. Ngayon kahit pa paano gamay ko na yung kung ano man yung tinatrabaho ko. Kaya mas magaan panoorin. At saka ano pa ba? Ang dami pong katulong sa Private Benjamin. Pinagsama yung kapangyarihan ng Viva at saka ng Star. Tapos yun nga, mas malaya ako nakakapagbigay ng suggestion kay Direk Wen na kung ano gusto kong sabihin, ano gusto kong mga linya, ano gusto kong eksena. Kaya mas marami akong inputs dito sa pelikulang to kasi sa Betang Kabayo. Kaya mas bongga talaga to, nasisiguro ko.